Andito po tayo ngayon sa Vista Verde, dito sa Bacoor, Cavite. At ating bibisitahin ang ating kaibigan ng komunidad. Isa sa pinakamahusay, pinakamaparaan, at pinakamadiskarte. Ang ating kaibigan si Norman Ang. Madalas siyang nafi-feature kung saan-saan. Na-feature na rin po natin siya sa ating write-up sa The Next Generation of Growers sa ating website. At andito tayo sa kanyang greenhouse. Mr. Norman Ang. Yes, sir. Magandang Tanghali. Tanghali sa'yo. Kumusta ka? Ayos lang, sir. Sa wakas, nag-meet tayo. Mahaba-habang chat. And I remember we put you on our website before. Yes, sir. The website of the Next Generation of Growers. And that's because we admire your work. Thank you, sir. Brother, please tell us something about yourself, probably while we're inside your beautiful greenhouse. Sorry, pangungunahan na kita. Sige, sir. Tuloy po kayo, sir. Okay, tara. So, brother, why don't you tell us something about yourself? Okay. Ako nga pala si Norman Ang. Sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho bilang isang purchasing manager sa isang hotel. At the same time, minamanage ko po itong aking maliit na greenhouse with my lettuce. Pinagsasabay mo siya? Actually, ano po, sir, since hindi naman siya ganun mahirap alagaan, every weekends lang ako dito. And then my wife will siya yung tumututok dito sa greenhouse every morning and afternoon lang. Ganun ka sustainable ang iyong system? Yes, sir. Yeah? Morning and afternoon lang po. That's it? Yes, sir. Oh, okay, that's really amazing. That's really amazing. Si Madam may trabaho din? Wala po, sir. Pero since nakatira kami sa kabilang subdivision, ito ay 10 minutes away from my house. So, kailangan lang talaga morning at saka afternoon na kayo po. Ang galing. Ang galing. Okay. So, how did this beautiful City of Greens Urban Hydro Farm, how did this all begin? Actually, sir, we started during pandemic actually. Which is, lahat naman siguro doon nag-start eh. Doon talaga nagsimula, doon nag-grown yung mga hydroponics farmer, yung mga urban farming na katulad ko. So, we started actually sa rooftop lang namin using pumice and then hydrotons. Doon talaga nag-start. Then lang yun, parang Dutch bucket system lang muna kami nag-start. And then after that, nagtuloy-tuloy kami. Nag-try ako ng Kratky method. And then nag-NFT rin po ako. But yun, siyempre normal naman siguro yung trial and error sa ganitong pag-farming. So nag-come up ako ng ganitong system ko. Tinawag ko tong drip fertigation system. So using lang to, puro recycled na styrofoam. By the way, itong styrofoam po, sir, ito po yung mga styrofoam ng mga imported na oysters galing Japan. Oh. So since nag-work po ako sa isang hotel, and then tinatapon lang naman nila yan, kinukuha ko na lang. I see. So that's how you began your business? Yes, sir. You began with, sustainability in mind. Yes, sir. Yeah? Imbis na itapon, nagamit mo pa. Yes, sir. At marami ka pang taong napasaya at nabusog. Yes, sir. Okay, so your home here during the pandemic, but why during the pandemic? Actually, siyempre, What triggered you during the pandemic? during that time, since nasa hotel po ako, inabot rin po kami ng no work, no pay. So, kailangan mag-isip ng ibang way para kahit papaano magkaroon ng small business. So, during pandemic, marami akong tinry. And then, nag-come up ako dito sa ganitong business kasi para sa akin, nung bumalik ako sa work, na rin siya parang stress reliever na. Yung pag makita mo lang yung magandang lettuce, nakakawala po ng stress. Yeah. Tell us something about pumice, brother. Pumice kasi, sir, napapanood ko rin lang to sa
YouTube ng mga vloggers sa ibang bansa. Okay. So, sa kanila, usual na gamit nila is mga perlite, hydroton, vermiculite, ano po ba. So, sa kanila, mahal itong pumice kasi medyo wala silang ganitong supply. One thing I like with it, number one, is it's quite porous. Yes, sir. Yeah? Opo. Hindi lang siya moist siya, pero mukhang mataas ang capacity niya also to hold air. Actually, sir, since it's a combination na rin po kasi yan ng coco peat. I see. May coco peat po yan and then yun, pumice. So, pumice can hold at least 30% of water. Okay. So, yan po yung difference niya. And then, at the same time, maganda yung kanyang aeration. Yan yung magandang characteristic ng pumice. Magaan. Yes. Tapos nakikita ko para kamay, what are these white things? Yan po yung pumice. Ito ang pumice, itong white things. Itong white na to. Tapos itong mga basan ay ito. Yan po yung coco peat. Since ang coco peat ko, sir, since I started ganitong never po ako nagpalit ng media or as in Itong medium na to. yes, never po ako nagpalit. I think 3 years ago na po yan. Really? Yes. Okay. So is there any way you disinfect this? Yes, sir, with the use of Hydrogen peroxide? hydrogen. Okay. Sana Sinutri-Hydro yan. We will make sure you get some of our stuff. Alam mo kasi si Sinutri-Hydro na hydrogen peroxide, it's not that I'm advertising 12% kasi yon. Okay. 12%. I think the usual that's seen in the market are 3 and 6%. Okay. So compared to the 6% version, ours is easily double that strength. Of course, compared to the 3% version, that's 4 times the strength. So hydrogen peroxide. Yes, sir. Hindi ka nagpapakulo. Hindi na po. Okay. Hindi na kaya na oras mo yan. Actually, sir, ito kasi para sa akin yung napakadaling gawin. Hindi siya mahabang proseso sa pagtatanim, in preparation. Like ganito lang, after mo mag-harvest, and then tatanggalin mo lang yung mga root niyan, yung mga big size na root, yung talaga. Like this, ito may mga root, which is okay lang naman yan. Yes, okay lang naman siya. And then after that, saka pa lang namin i-sterilize by using hydrogen peroxide. And then that's it. Ito na po yun. Okay. And your setup here, I will have to admit with you, this is very impressive. Yes, sir. Halata mong matalinong gumawa nito. Yeah? Okay. So, itong setup na to, brother, I would like to start asking you what the setup is. Yeah. First off, how many heads do you have here? Actually, per week, we harvested, I think, 180 something. 180 heads. Yes, per week. 180 heads. Okay. At ang dami mo pang lakaran, ha? Yes. Okay. 180 heads. I see that this is not a Kratky. No, sir. This is not a Kratky. Can you tell us, please, what this magnificent, ingenious design is all about? First off, what are we looking at here? This is pumice, di ba? Pumice and coco peat. Pumice and coco peat, composed of pumice and coco peat. And then ito yung grow box ko bale, which is recycled also, no, from sabi ko nga, ito yung pinaglalagyan lang ng mga oysters from Japan. So literally naglagay lang po ako ng parang pinaka-drain dito sa ilalim para nagre-recycle din yung water. So may dripper ako dito, sir. Then mayroong main line. And then mayroon akong pinaka pipe sa ilalim para lang dun yung mga drip na magre-return lang dun sa magse-circulate na sa tank. So, what goes up here goes through that long pipe. Yes, sir. At yan ngayon, sa pipe mo to PVC, nakakonekta ka sa barb, One half. papunta sa micro pipe, nakakonekta ka sa micro valve para kontrolado mo rin yung pumapasok. Yes, sir. So let me ask you, brother, why did you opt to recirculate what could have been a Kratky? Actually, Kratky kasi before
maraming factor na hindi, sabi ko nga, hindi ako gamay siguro, mare. Okay. Kaya nag-come up ako nito since ang nasa isip ko talaga is para mabigyan ng more aeration ang root system niya. So yun yung ano ko. Sabi ko nga, nag-try na rin po ako ng Kratky, nag-try na rin po ako ng NFT. Pero dito po ako nag-come up na para sa akin, Works best. yes. Can I open one? Pwede ba? Maybe dito na lang. Saan tayo? I-distract na to. Narinig niyo yun? Narinig niyo yun? Sabi niya, ayaw niyang pabuksan yun kasi may stress yung roots. Yes. Tama ba? Yeah. Okay. Ganyan na kasi. Okay. So akala ko Kratky siya yung nasa loob nito. So hindi pala ito Kratky sa ilalim. Pag tinanggal mo, Dito na po. ito siya. Lahat po yan. Okay. So tinatakpan mo yung what do you call this again? Pumice? Pumice with coco peat. Coco peat. Tinatakpan mo siya, you drip. Yes. Yeah. Okay. Would you have any idea kung anong flow rate ng isang Wala dripper? rin po akong ano. Hindi ko rin po. Napulsuhan mo na lang. Napulsuhan ko na. Okay. I see. Okay. Why like this? Actually, sir, Anong advantage niya pag Kratky mo? wala akong scientific na explanation. Pero based on my the result ng aking mga tanim, para sa akin ito yung best. Since before kasi nag-Kratky ako, hindi ko siya ma-achieve yung growth na gusto ko. Same with NFT, hindi ko talaga siya na-achieve. So far, nung nagpalit ako, actually, during magpapalit nga ako from NFT to this particular setup, talaga, kumukontra si Mrs. Kasi nga, medyo pricey yung Kratky, NFT, nanghihinayang siya. Which is, ang sabi ko naman, as long as kung ang result naman ay maganda, I think okay lang kasi yung mga materials naman is recycled lang, wala naman akong gastos. Kaya okay lang. Pagod lang talagang What I noticed, having seen, actually we also have a setup. Sa ilalim ng haring araw, pag natuyuan siya na mabilis ma-stress yung roots. Yes. What I'm looking at here, bro, are extremely healthy lettuce. Yeah? Wala akong makitang signs of typical problem sa NFT. During rainy season, since nag-start na, dapat ito mayroon ng most likely marami na siyang fungus. Yeah. Okay ka, no? Wala kang problema sa fungus. And then during summer, naranasan ko na rin po ma-infest ng mga trips. Yeah. Which is grabe ang namin nun. Pero doon pa sa unang mga system namin. Okay. Pero dito, nagsimula kami rito. Awa ni Lord, wala akong na experience or mayroon man minimal, as in wala pang 5% or maybe 2% lang siguro. Actually, ang ganda nga nung sinabi mo kanina, ayaw mo ma-disturb yung roots. Diyan mo malalaman ng pro na pro. Yeah, pag ayaw ma-disturb yung roots, sa NFT, masyadong disturbing yun. Hindi sa dinidiscourage ko yung mga NFT growers dyan. I'm just saying, this one is a really amazing setup. So from someone who also grows, this is a really amazing setup. We're very well thought of. So protektado yung roots mo, especially from pathogens. And I think this is why others are already starting to suffer from bacterial spots, leaf spots. Wala ka, no? No? At even na even yung green mo. Yeah? Actually, sir, meron ding may some factor din na pag once na since yung dripper ko, then yung micro tubing, pag nagkaroon ng certain bara, yun yung time na maaring hindi siya lumaki. Pero minimal lang po yun. Napapansin mo? Meron.
Minsan mapapansin mo lang during ano na siya, mga 1 month na lang. 1 month na, makita mo na naiwanan. So that's the time na hindi nagdi-drip. Barado yung pinaka-microtube. So, 1 dripper, 1 plant. Yes. Kaya dito 4 siya, no? 4. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Have you tried, I'm just curious, have you tried 2 in 1? I mean, imbis na 4, 2 lang. Hindi pa, sir. Hindi pa. We've attended this seminar once. So, sabi nila yung melon, kinokontrol nila yung masyado malaki. Dahil pag masyado raw malaki, ayaw ng grocery kasi pag mahal, hindi nabibili yung iba. So, parang yung melon ang bibili, tapos yung iba hindi na nabibili. That's the only reason why I asked that. Pag 2 lang kaya sila. Maaring Baka lang. I'm not saying kasi ang amin kasi mini-maintain naman namin yung number of heads kasi sa ngayon kasi medyo kinakapos kami sa supply. Yeah. Yan ang problem. That's why nag-come up ako ng extension sa aking rooftop sa bahay. Dahil dito talaga tapos talaga to sa dito lang sa mga kapitbahay ko lang to. Wala pa kaming sinusupplyan talaga na restaurant or sa mga bahay-bahay lang. Yes. Question, what do you grow here? These look like these are all olmeti, and then we have some romaine. Tingnan natin. Well, pwede ba natin tingnan yung romaine? Kasi itong romaine palagi ito maganda to sa lupa eh. Yan yung romaine ko, dulo. And then these are lalik. These are lalik where? Oh. Ito yung next harvest ko, by the way. Ito yung medyo malalaki na. Brother, experience mo sa lalik. Mabagal din ba siya sa pumice? No. Mabilis siya sa pumice. Mas malaki. Ito sir. Mas malaki siya? Here, makikita mo siguro. Okay. So, mayroon kang romaine doon. Tingnan mo naman, ang ganda naman ng romaine mo para na tong butterhead ah. Bilog na bilog ah. What variety is this? Rincon. Wow. Amazing growth. Amazing growth. Let's look at your can you please go? Let's look at your lalik. Yeah, exactly, no? No, magkasing laki nga siya, no? Mas malaki pa nga to eh. Talaga si Madam, mga gano'n na po ito kalaki? Sabay po ba siya? 1 month. 1 month and 34 days. Bali. 1 month and 30? No, 34 days bali. 34 days. Okay, meaning magkakasabay ito? Pati si lalik? Opo. Yeah. So, tip po galing kay Mr. Norman Ang. Yeah, the owner of City of Greens Urban Hydro Farm. 34 days ng olmeti, 34 days po ng lalik. Yeah. Ang ganda pala ng tubo ni lalik at olmeti sa pumice. Pumice with coco peat. So 180 heads. Papansin ko hindi rin magkakasabay, may malalaki na doon. Actually, bali 6 cycle bali para wala akong ma-miss out na week. So from week 1 transplant, then week 2 tuloy-tuloy. Week 1 transplant. 7 days pa lang transplant na ako. Maliliit pa ng transplant na. Okay. And then continuous. Weekly nag-harvest ka. Okay. Do you harvest anywhere, any day during the week do you harvest, or do you have one appointed day? Any day during the week. Okay. It depends kasi bahay-bahay nga yung umorder sa amin. So, mag-message lang sa FB page namin or messenger. I-deliver naman namin. And some customers are coming in and then you can pay. I see. Pick and pay. So, pwede pumasok kahit sino. Buti hindi nagkakasakit yung mga tanim, Hindi kami ganun Hindi, so far, wala po ako na-experience na kailangan may tawag sila doon, di ba? Yung kailangan, hindi basta nagpapapasok ng kung sino man sa I think this is a really very interesting case. I think your pumice and your coco peat, dahil hindi siya
yung typical na bahang-baha sa tubig, palagi may tubig. I think that's giving you the layer of protection.